Magluluto tayo today ng banana muffins na kung saan napakadali lamang gawin. Unang-una ay kailangan talaga natin ng saging. Sa recipe na ito, ang gamit ko ay 4 na saging na kung saan hinog na hinog talaga mas masarap. Tapos gamit ang tinidor ay i-press-press lang natin yan. Or kung meron kayong ganito, yung pang mash ng potato ay okay na okay kasi mas madali siya. And then, sa paggawa ko ng banana cake or banana muffins, hindi ko siya i-over na i-press. Kundi yung gusto ko na may makikita pa talaga siya na yung banana at parang feel mo talaga yung banana. And then, sunod sa ating mga ingredient ay isang itlog, 1 large egg, and then, pagkatapos niyan ay isunod na natin yung ating 1/3 cup na oil. Gamit ko vegetable oil kasi yun yung nakasanayan ko na gamitin. At after sa vegetable oil ay isunod na natin yung ating 1 cup na brown sugar. Para sa akin tama na yung 1 cup kasi matamis na din yung saging. Pero kung gusto nyo dagdagan, okay na okay din. And then mas okay siya kung brown kasi yung banana cake natin or yung banana muffins natin ay brown na brown yung kulay. Pero kung wala kayong brown, okay naman yung white na sugar. So, diba, sa makikita ninyo sa mixture ay makikita natin yung mga may kunting bilog-bilog pa na saging. And after sa ating wet ingredient ay isunod na natin ang 1 1/2 cup na flour. So ayan, i-mix lang natin yan. Napakadali lang talaga. After sa wet ingredient ay yung mga dry ingredient naman. And after nyan ay yung ating 1 teaspoon na baking powder. So ayan, after nyan, pag nalagay na, i-mix din and then isunod na natin yung ating 1/2 teaspoon na baking soda. So sa recipe na ito ay maglagay din tayo ng 1/4 sa teaspoon na salt. So ayan lang, sa muffins kasi kailangan na magdagdag tayo ng konting soda. So, 1/2 teaspoon lang yun. So, sa banana cake, pwedeng walang soda, kundi baking powder lang. And then, wag natin kalimutan yung aroma. Maglagay tayo ng vanilla aroma na 1 teaspoon. And then, optional lang ito ha. Nagdagdag ako ng yung hazelnut or pwede yung peanut na parang i-powder natin kasi para sa akin, mas marasarap siya, may crunchy or ibang lasa na dagdag sa sarap ng ating muffins or ng ating banana cake. And then, kung wala naman, okay lang na wala. Optional lang yun. So, ayan. Natapos na natin na mix ang ating banana muffins na mixture. Kaya, it's time na ihanda na natin yung ating lalagyan, yung ating pang-form. So, ayan. Napakadali lang talaga gawin, 'di ba? Yung ating wet ingredients, yung ating dry ingredients, tapos ayan na. Ganito lang, napakadaling gawin. Muffins na muffins, banana muffins for today. After nito, pag nakumpleto na lahat, ay ilalagay na natin siya sa oven na kung saan 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Depende sa inyo kung gusto nyo medyo over, pwede dagdagan ng ilang minuto. So ayan, after 35 minutes, ayan, tapos na ang ating banana muffins. Pwede din kayo magdagdag ng toppings na may chocolate, may peanuts, or kahit anong gusto niyo. Pero sa akin, ganito lang. Okay na sa akin. Napakasarap talaga. At, di ba, sa makikita niyo, parang crunchy na crunchy yung upper niya kasi nagdagdag tayo ng hazelnut or peanut na powder. So, okay na okay at brown na brown yung kulay. Sana ay nagustuhan ninyo itong video for today na easy banana muffins. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.